Welcome back. Thank you. Namiss mo ba ka ako? namin. Ay, thank you very much. Kanilig ako doon, di ba? Ayan, naku, salamat po sa lahat po ng bumati sa akin. Nakakala ko karawan ko, no? Hindi. Kasi yung simpleng eye infection po, eye allergy dahil sa makeup, naku, nauwi sa infection sa mata. Ganun ba? Kaya Akala namin nagbakasyon ka sa naku, Siargao. Saan ba? Akala ko hindi sa Siargao. Joke. Hindi. So, ito po, gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng bumati, nagpadala ng pagkain. Ayan, dumalaw sa akin. Ibig sabihin talaga hindi siya sore eyes, ha? Kasi so far, pantay pa rin yung mga mata ng aking mga kaibigan at mga kamag-anak na dumalaw sa akin. Kaya ito po ang natutunan ko, Kaweng. Kapag ikaw ay may allergy, huwag kang magpaka-feeling doktor. Oo, Kasi, talaga naman yung self-medication. ayun naman, hindi, actually, para sa balat siya, sa allergy. Ang ginawa ko, totoo pa rin sa nakalagay sa warning labels. Avoid eye contact, avoid contact with the eyes. Eh, ang ginawa ko, ginadgad. Talagang ginanon pa sa mata. Kaya yun. Kaya, ayan, paalala po sa lahat na nagtitake ng gamot, no, basahin yung mga, mga instruction dyan at saka mga warning. Eh, kayo po, na-miss ko kayo. Oh, ikaw talaga, na-miss ka namin. Lalo na nung Webes. Ayun, nung Webes Nako. nga. Grabe, FOMO ako. Talaga, umaatikabo yung aksyon. Oo nga. Kamusta? Teka lang, Kaweng, may ano ko ha, napanood ko yung iyong datos sa ating social media pages. Oo, nako, kinuwento namin doon yung mga pangyayari ng mga nakaraang araw. Sa mga hindi pa po nakakapanood, bigyan mo nga naman kami ng konting pahapyaw, Kaweng. Kasi ayun yung Senado serye mo, no? Oo, yung talagang Senado naipaliwanag mo sa loob ng ilang minuto lang, ano? Hindi, tsaka kasi ang tanong kasi doon, ang dami-daming pinagkakaguluhan ng mga lawmakers natin. Eh, paano na yung mga talagang problema na kinakaharap ng mga kababayan natin? Sino pa yung talagang nagtatrabaho Ano ba ngayon? yung ang taas ng presyo ng bilihin? Tapos, yung piso natin, bagsak na. Bagsak, oo. At marami pang walang trabaho. Oo. So, may management pa ba? May nagmamanage pa ba ng Pilipinas? Yun ang tanong doon. Imagine, 24 na nga lang yung ating inihalal. Di ba? Tapos nabawasan pa na nabawasan. Baka mabawasan pa. Mabawasan Supposedly, pa. may balita ulit. Yun yung ngayong mga linggo, no? ugong-ugong ngayon. Oo. So, pwede po ninyong i-like, share, at Yes. mag-comment kayo dun sa datos sa Net25 News and Information, Facebook, TikTok, Instagram. and YouTube. Instagram. Doon ko Yan. napapanood yan. Kaya yun, sabi ko kahit nawala ako noon, feel ko naman ay kasama Nandun ko ka. kayo. At saka maraming salamat kay Kalayla Oo. dahil sinamahan niya po kayo. Uy, si PCRB, muntik din namin makasama. Ayun na nga, ano nangyari kay PCRV? Mukhang busy-busy si PCRV. Siya yata yung nag-Siargao. Ayan, anyway, kung nasa man po kayo, kung nasa Siargao kayo, nasa Davao, at kung saan-saan pa, ay magandang umaga po sa inyo, sa mga nakikinig po sa atin sa Radyo Aguila 1062. At syempre sa ating mga taga-subaybay na lagi nakabantay sa atin sa ating YouTube, sa ating Facebook, at syempre sa kanyo mga television sets. Magandang umaga. Ayan. At syempre, umpisa na po natin ang ating beautiful Monday sa isang super panalo news. Dahil pinatunayan ng isang Pilipina bumbero sa Japan na ang tunay na kabayanihan ay walang pinipiling lugar. Hinangaan ang mabilis na pagresponde ni Fire Inspector Vijoan Yumol matapos niyang iligtas ang isang 2 taong gulang na bata na nahulog sa riles ng tren sa Kyoto, Japan. Kasama ang kanyang grupo, kaagad silang kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng bata habang papalapit ang panganib sa railway. Ayon sa mga bombero, galing sila sa isang event ng International Fire Chiefs Association of Asia sa Nagoya at patungong Kyoto sana nang nangyari po ang insidente. Sa kabila ng panganib, hindi nagdalawang isip si Yumol na abutin at iahon ang bata mula sa tren o sa riles. Sa tulong po ng isang Japanese citizen, matagumpay nilang nailigtas ang bata. Muli nitong ipinakita na saan mang mapadpad ang mga Pilipino sa mundo, dala nila ang malasakit at kahandaang tumulong sa kapwa. Ayan, saludo po kami sa inyo. Ayan ako talaga. At parang innate na sa atin yun, di ba? Maging matulungin, Maging ano? matulungin. Oo. At ang nakakalungkot lang kasi, Ricky, pag sa ibang bansa, talagang very, ang mga nga. Pinoy. Pag dito, bangayan ng Bakit kaya? bangayan. Oo, Pero pag bangayan. sa abroad,
talagang nakikita mo yung pagkakaisa. Sana hanggang dito sa atin. Parang sabi mo, Kaweng, talagang kasi innate sa atin, ibig sabihin natural sa atin. Baka naman kasi dito, parang mahirap ilabas yung natural mo minsan dahil nagkaka-trust issues na tayo mga Pilipino. Kaya nga. Kasi ultimo mga leader natin, parang Hindi hirap mo na tayo mapagkatiwalaan. Oo. Eto naman, mula sa isang Pilipinang bayani sa ibang bansa, 2 kabataan naman ang kinilala dahil sa kanilang mabilis na pagtugon upang makapagligtas ng buhay. O kita mo talaga, binigyan ng full scholarship at cash rewards ang 2 nursing students matapos nilang tulungan ang isang jeepney driver na nakaranas ng medical emergency habang namamasada sa Bukawe Toll Plaza papasok ng North Luzon Expressway sa Bulacan pasado alas 8 ng umaga noong nakaraang Huwebes, May 28, 2026. Kinilala ang mga estudyante na sina Precious Pescador at Joanna May Barquilla ng Dr. Yangas Colleges Incorporated matapos silang magsagawa ng paunang lunas sa driver na si Luis Herno Gavilo na nakaranas umano ng heat, exhaustion at matinding pagkapagod ang init kasi. Eto na, ayon sa kwento ni Precious ng baybayin na ni Gavilo, ang kalsada malapit sa Bukawe Toll Plaza ay biglang napunta sa kabilang lane ang kanilang sasakyan at muntik na itong bumangga sa isa pang sasakyan. Kwento pa nga ni Precious yan. Dahil sa first aid na ginawa nila, ligtas na nadala sa ospital ang tsuper para mas mabigyan ng karampatang medical assistance. Paalala ho ito sa mga tsuper natin kapag nakaramdam kayo ng kakaiba sa inyong katawan, huwag na hong piliting pumasada para maiwasan ang mas malalang panganib na pwedeng mangyari sa inyo. Mag-ingat po kayong palagi. Buti nga yun, hindi siya na-aksidente. Buti na itabi pa po niya, Naitabi pa. Oo, kaya yun din. Kaya lagi natin paalala, mabuti na lamang, medyo papasok na yung, or pumasok na yung tag-ulan. Tag-ulan. Medyo mababawasan po yung halumikbig at init na nararamdaman po natin dahil sa ating panahon. Pero just the same, laging paalala, uminom ng tubig. Uy, kahapon matindi ang init. Ay, talaga ba? Oo, paglabas ko mga around 9 o'clock ng umaga kasi nag-market ako Alam mo naman pagka Sunday, nag-market sarap tayo. mag-market pag linggo ng umaga. Ay, grabe. Parang tapos nung pumunta kami ng Tondo para bisitahin yung mga kapatid ko, kahit nasa loob ka ng sasakyan, dama mo yung parang humidity? pinaplansya yung balat mo. Para ka Ganun nasa talaga. dapugon. Correct. Di ba? Para kang ibinibake Kahit sa na loob. tag-ulan, nandyan pa rin po yung mataas na heat index. Kaya ingat pa rin po parati. Ayan, laging uminom ng tubig, magdala ng paranggalang laban sa init. At kapag nakaramdam na po kayo ng hindi maayos sa inyong katawan, ay ipahinga po muna. Ayan, dahil mas mahirap ang magkasakit. Ayan, feel na feel ko siya ngayon. Mahal magkasama. Mahal talaga magkasakit. Grabe. Ito naman po. Samantala, mula sa mabilis na pagresponde sa lansangan, isa na namang matagumpay na rescue operation sa karagatan ang isinagawa naman ng ating Philippine Coast Guard. Ligtas na nakabalik sa Pampangan siyam na mangingisda matapos masagip ng Philippine Coast Guard ang kanilang nasirang bangka sa karagatan ng Zambales. Ayon sa Coast Guard, nakaranas ng malaking problema ang fishing boat na FFB Maria Luisa matapos masira ang bahagi ng propeller shaft nito, dahilan upang pasukin ng tubig dagat ang kanilang bangka. Kaagad namang nagpadala ng rescue team ang PCG upang magsagawa ng inspeksyon at kinakailangang pagresponde hanggang sa matagumpay na mahila ang bangka patungo sa ligtas na lugar. Pagkaraan ng 2 araw sa dagat, ligtas na nakarating sa Silangin o Silangin Cove ang mga tripulante at nakabalik na sa kanilang mga pamilya. Naku, talaga naman tignan nyo, napakadilim pa, nakakatakot po yan, pumalaot ng ganyang wala kang nakikita, kaya saludo ulit. Diba? Ang dami nating panalo news ngayon. Talaga masasaluduhan niyo po ang kagitingan at kabutihan ng Pinoy. Kaya saludo po tayo sa PCG. Ito naman, habang kinikilala natin ang mga makabagong bayani ng kasalukuyang binibigyang pugay sa Amerika, ang mga Pilipino na naging daan upang mabuo ang isa sa pinakamalaking Filipino community sa ibang bansa. Isinusulong ngayon sa Kongreso ng Estados Unidos ang isang resolusyon na magbibigay pugay sa mga unang Pilipinong manggagawa o tinatawag na sakadas na dumating sa Hawaii mahigit 120 years na ang nakalilipas. Ayon kay Hawaii Representative Jill
Ronald Tokuda, ang mga sakadas ay simbolo ng katatagan, sakripisyo at pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa noon hanggang ngayon. Taong 1906 nang dumating sa Hawaii ang unang grupo ng mga Filipinong manggagawa upang magtrabaho para sa sugar and pineapple plantations. Sa kabila ng mababang sahod at diskriminasyon, naging mahalagang bahagi sila ng paglago ng ekonomiya at labor movement sa Hawaii. Sa pamamagitan ng naturang resolusyon, layunin ng Estados Unidos na kilalanin at mapanatili ang pamana ng mga sakada para sa mga susunod na henerasyon ng mga Filipino-Americans. O biro mo talaga nga naman, ang nauna talaga dyan ng mga Pinoy, ano? Mga Pinoy, oo. Tsaka hindi ako nagkakamali, mga Ilocano, Yes, yung feeling ko mga unang napunta Ilocano. sa Hawaii. Kaya naragsak nga bigat, kanyayo amin, mga Ilocano. Ayan, kaya nga daw po pag kayo ay nagpunta sa Hawaii, para kayo nagpunta sa norte na ng Norte. Pilipinas, dahil halos lahat daw po dyan ay Ilocano. Ito nakakatuwa po, nakakataba ng puso, dahil halimbawa tayo, nakakalimutan natin siguro yung ambag ng ating mga ninuno. Kaya di ba, walawang pakundangan na lang tayo sa dinaranas natin ngayon, tinatamasa nating kalayaan. Ito pong pagkilala na ito ng US Congress ay isang paalala po sa malaking ambag ng mga Pilipino sa ekonomiya at kasaysayan ng ibang bansa. At saka ang unang mga manlalayag talaga, mga Pinoy. Ay, oo. Ay, Diba? nako, ayan po, nakalagay yan. Kaya nga Oo. nakarating dito sila, Magellan, sila, yung iba pang mga Espanyol at saka mga Portuges Opo. na, di ba, nanakop sa Oo. Pilipinas kasi may nagsama sa kanila. Ganun ba na yun? Ito mandaragat bago na to, galing bago sa akin, Pilipinas. yan, pandinig, Oo, sa mga history. Oh, pero ito books. naman, ang hindi rin masyadong alam ng iba, ito dahil tuwa-tuwa rin ako sa kasaysayan natin, alam niyo po ba na ang unang mga Pilipino sa North America, supposedly, ay mga Pilipino. Oh, di ba? Mga Pilipino, mga Asyano, sa North America ay mga Pilipino, hindi po iba, hindi Chinese, akala kasi nila Chinese, di ba? Pero hindi kasi, ayan yung nagsimula pa sa galleon trade nung panahon po ng mga Espanyol. Yung palitan natin with Mexico. Oo, At saka, meron pa akong may naisip. ambag. Marami tayong baon ngayon, Kawin. Hindi, bago pa man din nagkaroon ng mga sariling pamahalaan. Oo. 'Di ba akala nila kinolonize tayo ng Spanish, ng Americans. Parang sila nagturo sa atin, Indio tawag nila sa atin. Oo. May sariling gobyerno na oo. tayong umiiral noon. Andyan sila Lakandula, Oo, 'di si ba? Lapu-Lapu. Si Raha Sulaiman. Lapu-Lapu ang pumatay sa kaya world-renowned, nga. si So Majin. we have our own system of government oo. na. Maayos na yung sistema ng ating pamahalaan. Kaso na colonize tayo, Oo. di syempre pati yung mga kaisipan natin na corrupt na din, pati yung ibang mga Nako, kaya kailangan itigil namana. na. Itigil na yung mga namana natin patuloy. May mga maganda tayo syempre nakuha. Pero ayan nandiyan, nagsimay ni nga skugol. Diba, ano pa ba yung mga, yung siesta, maganda yan siesta. Pero minsan nagiging, para dahilan ka, para maging tamaditis. Correct. Diba? Ito po, medyo may pagkatamaditis po ang ating weather ngayon. Medyo masarap pong maghila-hilata ng konti dahil, ayan na nga, maapektuhan ng habagat ang ating pong kalangitan dahil bahagyang humina naman ang southwest monsoon o habagat ayon sa Pag-asa, pero patuloy pa rin ito nakakaapekto sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Inaasahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagidlat sa Ilocos Region at Zambales. Samantala, makararanas naman ng pangkalahatang maaliwalas sa panahon ng Metro Manila at ang natitirang bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin po ang mga localized thunderstorms na pwede nga magdala ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan kasabay ng biglaang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Sa kasalukuyan, wala pang namomonitor ang Pag-asa na low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahan po nga abot sa 33.3 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura ngayong araw. Ayan po, pababa na ng pababa, no? Na mararamdaman bandang alas 2 ng hapon. Samantala, lulubog po ang araw mamayang 6:24 ng gabi. Oh, yan. At syempre, ito naman po, May good news po ba kayo and bad para news. sa atin? Oo.
Kasi para po sa mga motorista, dahil may mixed movement ang presyo ng produktong petrolyo, bukas po yan. Sa mga gumagamit ng diesel at kerosene, asahan ang pagtaas na naman habang medyo bababa ang presyo ng gasolina. Estimated oil price movement po sa araw ng bukas, June 9, ay 3 piso hanggang 4 pesos sa diesel. At sa gasolina naman, merong pagbaba na 1 peso and 60 centavos hanggang 2 piso. Ang Wow. kerosene tataas Grabe. ang laki nito. Oo. 6 pesos to 8 pesos. Grabe, laki. Kung kailan lang, di ba, kakausap lang po natin kamakailan, na medyo bababa na nga daw, mukhang talagang... Nagkabombahan na naman kasi. yun na nga, volatile talaga ang ating presyo. Ang hirap po talaga. Ang hirap talaga kapag tayo ay nakadepende talaga sa krudo ng ibang bansa. Kaya sana matuloy na nga yung plano po ni Secretary Garin na magkaroon na tayo ng long-term sustainable Correct. na imbakan. Samantala, dahil po ngayon ay Lunes, syempre gusto natin talagang paganahin na ang ating mga nagpahingang mga utak sa panandalian dahil po sa weekend. Dahil ngayong araw, pag-uusapan po natin para sa ating issue number 1, ang first day of classes po ng mga bata. Dahil pasukan na nga po ng mga bata para sa academic year 2026 to 2027. Ano kaya ang plano ng DepEd para sa naturang academic year? May mga pagbabago naman kaya? Alamin din natin itong Learning Recovery at Aral Program at ano ba ang benepisyo nito sa mga estudyante, mga guro at mga magulang. Malalaman natin ngayong umaga ang mga updates sa unang araw ng pasukan dahil makakausap po natin mamaya si ASEC Jerome Buenviaje, ang Assistant Secretary for Learning Systems Strand ng DepEd. Ayan. At mamaya po yata sana magkaroon tayo ng update sa pasukan. Mula sa isa sa mga paaralan dito malapit sa atin. Correct. At ang dami pong naganap nitong nakaraang linggo sa Senado, mula sa kontrobersyal na flood control hearing hanggang sa isyu ng liderato sa Senado, muli pong naging sentro ng pambansang usapin ng mga alegasyon ng korupsyon, testimonya ng mga ex-soldiers, kasi hindi lahat sila Marines at ang epekto ng politika sa mga investigasyon dapat sana'y nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. Kaya ngayong umaga, atin pong pag-usapan ng mga kaganapan sa Senado dahil makakasama natin ang litigation consultation content creator na si Attorney Neil Abayon. Nako, at saka ngayon, balita ko po, kanina mga alas 6 ng umaga, nandun na yung CIDG naman, speaking of Senado, Si upang Curly arrestin Discaya. Si Curly Discaya. So, tignan natin mamaya yung update kung nakuha na ba siya. At mamaya, inaabangan din yung Blue Ribbon po na hearing naman. Ng Gatchalian-led, Opo, block. ng majority supposedly ngayon, allegedly. Ano ba talaga? Parang ang hirap na sabihin kung sino majority Kasi hanggang ngayon, Basta Cayetano-led block at Yun na saka lang. Gatchalian-led kailan kaya block na magkakaroon lang. ng Filipino-led block ang Senado, no? Dapat yun ang unahin nila. Diba? Sana matandaan nila kung bakit sila nandyan. Sabi ko nga, 24 na lang po kayo. Sana ay magsama-sama na para po sa kapakanan ng Pilipino. Samantala, ang ating issue number 3 ngayong umaga ay sa gitna po ng krisis at patuloy na pagtaas sa mga bilihin. Mahalaga maitanim sa mga bata ang tamang paghahawak po ng pera habang sila ay nasa murang edad pa. Sapagkat ang usapin ng pananalapi ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi pati sa paghubog ng disiplina, responsibilidad at matalinong paggastos. Aba, paano ba ito gawin? Pag-usapan po natin kasama si Armand Benco, ang financial literacy and entrep advocate na kaibigan po natin. Ayan, kayo po ba nag-iipon kami? Oo, importante yan. At saka dapat, alam mo kung, halimbawa, ikaw, nung nagsisimula kasi ako na mag-work, Oo. nag-i-invest ako Ayun. Kumuha ka ng yung retirement insurance. Ayan, oo. At saka yung basta Yung kung saan mo mailalagay yung sobrang naitabi mo Oo. para pagdating ng pangangailangan, Tama. may aasahan ka, di Oo, ba? hindi. Dapat sa bata maituro yung pag-aalkansya. Naku, oo nga, no? Ay, nag-aalkansya ako. Nag-ano ngayon, meron. Ako si Pat, Oo. binigay niya ako ng malaking baboy na alkansya. Ayan. So, binili yata niya dyan sa tapat. May nakita ko dyan sa
Central Avenue. Pero ang usapan po natin, dapat sa New Year, sa bagong taon, Bubuksan. pagbukas niya, ay meron na laman. Ang problema ko, Kawing, di ba ngayon uso Gcash? Sabi ko, Oo. pwede ba i-shoot doon I-shoot. sa Gcash? Pero ayan po, maganda po yung ating mga usapan mamaya. Kaya wala pong bibitiw dahil magbabalik pa rin po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. 8:27 na po na umaga, and this time check is brought to you by Savalgar. Scents by Savalgar, the scent of royalty, has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent. Discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar, amoy mamahalin sa presyong mamahalin. At ito na po, silipin na natin ang ating mga sinundang pangunahing news ngayong araw na Lunes, June 8, 2026. Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na dapat tanggapin na lang ni Senator Alan Peter Cayetano ang kasalukuyang reorganisasyon ng Senado alang-alang sa bansa. Ipinunto ni Drilon na kinikilala ng Malacanang ang paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian at dahil dito, dapat na magbigay daan na lang si Cayetano at dumulog sa Korte Suprema kung nais nito. Ipinagtanggol din ni Drilon ang pagpasok ng ehekutibo sa usapin sa harap ng aligasyon na naging sunod-sunuran na lang sa Malacanang ang Senado. Ayon kay Drilon, kailangan ng interbensyon ng Panguluhan para maiwasan ang pagkaparalisa ng pamahalaan. Tinukoy ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na sanay si Cayetano sa pagkapit sa kapangyarihan. Nangyari na rin anya ito sa Kamara de Representantes noon nang tumanggi si Cayetano na bumaba bilang Speaker of the House kahit na may nauna na silang napagkasunduan ni Congressman Lord Alan Velasco para sa hatian sa pamumuno. Sa kasalukuyang sitwasyon, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na bukas siya sa pakikipagdialogo sa kampo ni Cayetano. Sa isang social media live stream, inimbita rin ni Cayetano si Gatchalian sa isang pulong. Meron anya siyang solusyon para matukoy na kung sino ba sa kanilang dalawa ang tunay na Senate President. Naniniwala si Gatchalian na makakahanap sila ng solusyon sa issue. Tiniyak din niya na walang nagpapagamit sa Malacanang. Samantala, inalmahan naman ng ilang abogado ang posisyon na Integrated Bar of the Philippines sa suportahan ang legalidad ng reorganisasyon sa Senado na sinasabi nag-alis kay Cayetano bilang Senate President. Para sa kanila, hindi dapat palabasin ng IBP na ang posisyon nito ang tama at kumakatawan sa pananaw ng lahat ng abogado sa bansa. Para sa Codilia Law, isang law firm, mali ang paggamit ng IBP sa kasong Avelino versus Cuenco bilang basihan para sabihin tama ang pagkakatalaga kay Gatchalian bilang Senate President. Magkaibaan nila ang sitwasyon sa naturang kaso kumpara sa nangyari sa Senado noong June 3. Ayon naman sa iba pang abogado, sadyang ginamit ng mga bumalangkas sa 1987 Constitution ang katagang all the members para maiwasan ang manipulasyon sa rekisitos para sa pagboto. Delikado nila na ibase ang botohan sa bilang ng mga senador na available at functioning. Sa naturang sitwasyon, pwede anyang maibaba ang requisitos para sa pagboto sa pamamagitan lamang ng pagpapatupad ng mga hakbang para hindi na magampanan ng ilang senador ang kanilang mga tungkulin. Ayan, ako. Ang pinakamagandang solusyon talaga dyan, dumulog na sila sa Korte Suprema. Ayun na nga. Kasi sabi ni Cayetano, hindi daw siya ang dudulog. Oo. Ayaw daw niya. Ayaw niya. Paano pa natin maayos Kaya yan? nga, sino, Diba? sino ang dapat? Kasi hindi naman pwedeng manghimasok ang Supreme Court dyan motu proprio. Oo. Kailangan merong constitutional question talaga bago sila Oo. magbigay ng opinion nila. Siyempre, para sa Gatchalian Block siguro, status ko na sila. Dahil so far, ang napag-usapan nga po, kahit yung mga, ang balita, kahit yung mga mismong staff sa loob ng Senado, Ang kinikilala, na yung si Gatchalian Gatchalian na. Block. So, ang may napabalita nga supposedly na nag-giveaway na si Cayetano, pero apparently hindi pa rin, no? At saka, hindi, dun din kasi sa paggamit ng ng Avelino versus Cuenco, Oo. malinaw din naman sinabi ng grupo na ang kinikilala pa ding SP ay si Cayetano, Oo. pero since hindi siya uma-appear noon sa mga session, kaya itinalaga si Gatchalian as Senate President pro tempore as Senate President. Pero kasi ang hirap nga nun, ayaw tanggapin ni Cayetano na sinasabi niya na immoral, illegal, Oo. yung ginawa nung kabilang
grupo. Parang kudeta daw di ba? Oo, may mga akusasyon ng kudeta, may akusasyon ng usurpation. Pero ang mga Pilipino ngayon nagtatanong na nga. So, para po sa datos, di ba? Sino pa yung namamahala sa atin when it comes to legislative Kaya policy nga. making? Sa halip na inang pinagtutunan nilang pansin, divided na po tayo. Talaga. Talaga. Eto, mamaya alamin natin niya kay Attorney Nilabayan na. Kasi pati mga abogado, magkakaiba din ng yun na nga po. pananaw Oo. dito Sabi naman, nakatakda pong magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee ngayong araw na yan sa ilalim ni Senator Erwin Tulfo at yan po alas 9 ng umaga nakatakda ngayong araw ng Lunes. Tungkol pa rin ito sa flood control scandal. Ito ang bagong kauna-unahang official legislative business ng 12 membro ng Senate block na pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nimbitan niya ang 18 nagpakilalang mga dating sundalo at bagmen ni dating Congressman Saldico. Para sa Gatchalian block, hindi opisyal, hindi otorisado at walang legal standing o parliamentary immunity ang naunang pagdinig na pinamunuan naman ng Senate block ni Senator Alan Cayetano. Nauna na ring sinabi ni Tulfo na iimbitahan niya si dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, binawi ni Tulfo ang nauna niyang pagbabanta na arestuhin at kakaladkarin at anong tawag doon? Yung kukwelyuhan. Kukwelyuhan niya. Oo. Palabas Maanghang ng magsalita. Senado. Ang mga membro ng Cayetano Block kung ipagpapatuloy nito ang mga pagdinig sa flood control scandal. Humingi siya ng paumanhin kay Cayetano at sa mga kaalyado nitong senador. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at inaming ito ang mga tunay na talo sa pagpapatuloy ng hidwaan sa Senado. Dati nang nabati ko si Tulfo sa kanyang pahayag na may mga pagkakataon na maaaring baluktutin ng batas, so bend the law. Nanawagan si Tulfo sa mga senador na tapusin na ang hidwaan at bumalik na sa pagtatrabaho. Kalimutan na kasi na dati silang media. Mayroong makakalimutan ba? Minsan talaga maanghang din magsalita. Hindi kasi diba, iba na kapag statesman ka na dapat. Umaakto ka na nang naaayon dun sa posisyon na ipinagkatiwala sa'yo. Alam po dyan, lalo na dyan sa Senado, alam natin yan, di ba? Iba yung protocol dyan. Talagang matindi ang protocol, pati sa kaya may ethics committee sila. Correct. Diba? So, pero siguro itong pag-appoint... Pwede ka naman makipag-away, diplomatic lang. Diplomatic. Tama. Statesman-like. Diba? Parang anong mga unang panahon, pwede naman ibalik yun. Parang ang panahon ni Senator Miriam Santiago. Ayan. Alam mo, binabanatan ka niya, pero disenteng mga pananalita ang ginagamit. Tandaan ko nga po nung naglaban sila ni dating Pangulong Duterte, magdedebate dapat sila. Pero si Pangulong Duterte mismo, siya nagsabi na, what is my right to ask such an intelligent lady? And to think, kalaban niya po yun sa pagkapangulo dati. So, ibig sabihin, talagang yung respeto ay naroon para sa isa't isa. Pero ito naman, may pag-asa ako na sa paghingi ng paumanhin itong si Senator Erwin Tulfo, baka naman bumabalik ng institutional norms sana natin naman. sa Senado, di ba? Kasi ang nangyari, parang nagkakapersonalan sila di ba? Nako, yan na. At siguro dahil sa sa iinit ng mga diskusyon, nakakapagbitiw ng mga salita na hindi dapat. Kagaya ng kukwelyuhan. Kukwelyuhan. Ano ba yung sabi? Kung hindi ka lang kay Tulfo, ipapatulfo ko kayo. Nabalitaan niyo ba yun? Kung hindi lang kay Tulfo Brothers, ipapatulfo ko kayo. Ibig sabihin, medyo... Sagot naman nung kapatid, pwede naman na ano yung programa nung isang kapatid si Ben nila? Bayan. Si Ben. Oo, sumagot siya Oo. Na... Baka pwede na doon ipatulfo kay Ben, Hindi Tulfo ang title kasi. Ipapabitag ko kayo. Sila. Naku, ayun na nga. Sana po ito naman ay unti-unti nang bumalik sa normal. Baka nga kako dahil sa init ng panahon. Umainit ang ulo nila. Ayan po Taglamig na. Taglamig na. Sana lumamig na po ang ating mga ulo. Ito naman po, speaking of tag-ulan, dahil alam naman natin pag tag-ulan na, yan na po yung panahon ng pagbubukas ng mga klase. Nagbukas na po ngayong araw mga klase para sa school year 2026 at 2027 sa ilalim ng bagong 3-term academic calendar. Ayon sa Department of Education, halos 26 na milyong estudyante ang naka-enroll ngayong taon. Tiniyak naman ng DepEd na handa na ang lahat para dito. Sa ilalim po ng 3-term calendar, tatakbo ang school year hanggang April 8, 2027 at may kabuoang 201 araw ng klase.
Ayon sa DepEd, binuo ang bagong school calendar para mailatag na mas pantay ang mga learning periods, mabigyan ng mas sapat na oras ang assessment at remediation, at masuportahan ang mga programa katulad ng Academic Recovery and Accessible Learning Initiative o ARAL. Ipatutupad ito sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Pwede rin itong sundin ng mga pribadong paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sonny Angara, ipatutupad ang naturang mga reforma para matiyak ang mas magandang resulta ng pagkatuto at mabigyan ng mas malakas na suporta ang mga guro. Kabilang sa mga ipatutupad na pagbabago ang paggamit ng artificial intelligence bilang support tool para mapaganda ang pag-aaral ng mga estudyante. Nilinaw naman ni Angara na magpapatupad rin ng mga hakbang para labanan ng mali at iligal na paggamit ng AI. Samantala, magsasagawa ng rally ang mga public school teachers sa Mendiola Bridge ngayong araw para hingin ang pagpasa ng 15,000 pesos across the board salary increase para sa mga guro. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, hubigit kumulang 100 public school teachers ang magtitipon malapit sa Malacanang mamayang 2:00 ng hapon. Tiniyak naman ni Coalition Chairperson Benjo Basas na tatapusin muna ng mga gurong dadalo sa rally ang kanilang mga tungkulin sa silid-aralan para hindi maantala ang klase ng kanyang mga estudyante. Nais ang Teachers Dignity Coalition na ipaalala sa mga pinuno ng bansa na ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga guro ay dapat ituring na mahalagang bahagi ng reforma sa edukasyon. At syempre nga po, katulad po ng nabanggit natin kanina, makakasama po natin mamaya si ASEC Jerome Buen Viaje mula po sa DepEd. Himayin natin yan. Opo, para Eto, mahimay natin. may breaking news tayo dahil tumama po ang 6.8 na lindol sa Mindanao kaninang alas 7:38 ng umaga, kaya suspendido na ang klase at pasok ng government employees sa Davao City, Sultan Kudarat at ilang mga lugar sa Mindanao. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Makakasama natin si Net25 correspondent Eli Dumabok. Eli. Okay, babalikan natin yung pag-uulat ni Eli Dumabok na putol lang yung kanyang lead. 6.8. Oo, malakas po Oo. yan. Oo. At saka ang mga bata nasa eskwelahan. Ayun na nga, first day of classes pa naman. Di ba, manghihingi rin tayo ng mga updates sa ating mga kaibigan dyan na nasa Davao. Dahil may mga kaibigan po tayo dyan. Dahil naimbitahan po tayo dyan dapat mag-Davao. Kaya lang nga dahil kailangan magpagaling. Dahil, Doon ka ba dapat pupunta? hindi naman. Anong weekend sana? Kaya lang sabi ko, syempre, namimiss ko kayo dito. Mahirap namang Matagal lumala. ka mawala. Oo. Oo. Kasi yung pala, Kawe nga, pag kayo nagkaroon ng infeksyon sa mata, dapat nagka-protektahan. Kaya ito, kunwari, Dapat magpapakapati nakaano ako, ka eh. ganyan. Yun, may takip. Mistapya. Ayan, dapat walang usok yung polusyon. According din po sa mga orto yan. Kaya ayan. protektahan ng ating mga yung iBerry natin, dapat bumalik na sila para talaga tayo ay matulungan sa pag-protect ng ating vision. Yan. Ayan po, subukan po natin balikan mamaya si Eli para sa update po sa nangyaring 6.8 na lindol. Diyan po sa Mindanao, sa mga kababayan natin sa Mindanao dyan, marami po tayong mga taga-subaybay dyan. Sana po ay lagi po kayong mag-ingat at magbabalik pa rin po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. It's now 8:42 in the morning and this time check is brought to you by Flash Express. A season of sharing and connection to Flash this month that celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. At syempre ngayong umaga po, as promised, makakasama po natin si ASEC Jerome Buen Viaje, ang ASEC po natin, Assistant Secretary for Learning Systems Strand, mula po sa DepEd. Maganda umaga po, ASEC. Good morning po. Magandang umaga, Miss Weng and Miss Ricky. Oh, ASEC, kamusta naman po ang ating first day of classes po sa bansa? Maganda rin po ba ang bungad ng ating school year ngayong taon? We are very hopeful na everything is going okay. Meron tayong mga monitoring teams na umiikot ngayon. Meron din tayong mga hotlines na handang tumanggap ng ang mga concerns natin in the field. No? Oo. Paano yan? ASEC, hindi ba po ba parang wrong timing naman po yung pagkakaroon po ng kilos protesta ng ating mga guro? Ano na po ba ang balita natin doon?
Sorry, medyo mahina. Ano na po yung balita natin? Dahil first day nga po ng pasok ng mga bata, ang dami pong estudyante kawing na nag-enroll ngayon. Di hamak po mas mataas po yung enrollees natin ngayon as compared po last school year. Pero nakisabay din po ngayong araw na ito yung pagkikilos protesta po ng ating mga guro. Demanding for higher salary. Opo, kamusta naman po doon? Ano pong balita natin doon? Yeah, oo, kumuha tayo ng detalye about it. Narinig natin yan. Pero syempre, ang DepEd naman ay handang laging makinig sa lahat ng concern ng ating mga teachers. No? At sa pagpasok ng taong ito ay meron tayong opening block naman. So we have still a week to prepare and look into every details ng mga kakailanganin natin sa school year na ito. Sec, initially, ano po yung mga nakita niyo na sabi nga issue sa pagbubukas ng klase ngayong araw? Hello, sorry. Sec, opo. Sa monitoring po ninyo, initially ano yung mga issue na na humarap po sa ating mga mag-aaral sa pagsisimula ng klase ngayong araw? The usual issue naman, like every year, meron tayong concern sa mga state enrollment at handa naman tayo doon. Hinahanap pa natin yung mga estudyante na hinihintay natin sila na pumasok sa school. Kaya extended naman ang ating enrollment. Ongoing ito hanggang sa second summative test, until the end of the second summative test, which is around a month after the opening of classes. No? Siguro meron pang mga ibang bitin pa sa bakasyon, pero hinihintay natin sila. Meron din tayong mga concern, syempre, alam nating lahat yung sa ating mga classrooms, kaya ang ginagawa natin ay nagkaroon tayo ng shifting ng klase doon sa mga nangangailangan ng classrooms, lalo na sa mga high-density population area natin sa bansa. Pero ang maganda naman, marami din tayong lugar na nakapag-set sila ng single shift. So ready naman sila. Okay, speaking of classrooms, nung nakaraang taon po, sinabi ng DepEd na humigit kumulang po nasa 160 or 165,000 classrooms po yung backlog. Where are we in the target po for this school year? At kung hindi po natin, I doubt it, I highly doubt it kung na-reach po natin yung ating goal for this year para po sa pagpasok nga ng mga bata ngayong taon. Saan po pupunta yung mga batang hindi po siguro ma-accommodate po ng mga karagdagang classrooms na supposedly po target po ng DepEd? Oo. We still welcome them. Tuloy-tuloy naman yung ating enrollment. Katulad ng nabanggit, meron tayong mga strategiya para ma-address natin yung mga concerns na ito. Kasama dyan yung pagtatayo ng mga temporary learning spaces. No? Meron tayong temporary learning space that is buildable within a week or two. No? Kasama din dito yung pag-schedule ng klase. Kasabay nito yung pag-employ natin ng blended learning para masigurado natin na kahit na half-day ang klase nila ay well-supported ito ng mga learning strategies para sa kanyang pagkatuto. Ayun, so tuloy-tuloy naman Ricky at Weng, yung ating efforts for the classroom. Hindi natin talaga siya kakayanin this year, no? Pero marami na tayong achievements on that. As of April 2026, meron na tayong around 21,364 classrooms na provide. At tuloy-tuloy nakaschedule lahat ito under DPWH at sa ating mga PSIP, no, yung ating mga partnerships at saka sa LGU in the coming days and years. Sec, tuloy po ba yung trimester sa pagpasok ng school year ngayon? Oo. Let me clarify, hindi siya trimester. We do not call it trimester. Rather, we call it three-term school calendar. Okay. Ito ay nakasaad sa Department Order number 9, Series of 2026. At tuloy ito sapagkat na-roll out na natin siya through a month-long of orientation to our teachers. So, naipaliwanag natin sa kanila kung ano yung mga adjustments na gagawin natin. At katulad nung lagi kong sinasabi, natutuwa kami dahil nung lumabas ang consultation nito sa teachers, siyempre wala pang masyadong detalye. Medyo hindi okay ang perception, lalo na sa social media. Pero noong nagsimula na kami ng orientation sa field, no,
personally, Weng and Ricky, kami mismo sa central office ang bumaba sa field para masiguro namin na ang impormasyon na ibababa ay hindi siya yung tingi-tinging impormasyon. So, umikot tayo sa lahat ng rehiyon, sa iba't ibang levels, region, division, sa school heads, at maging sa ating mga teachers. At ang nakakatuwa ay maganda ang feedback na nakukuha natin mula sa kanila. At nagugustuhan nila kung paanong inayos ang school year na dati ay quarterly, ngayon ay meron tayong 3 terms. Okay, alam mo, tayo naman, Kaweng, I'll give credit where credit is due. Sabi nga nila, ang DepEd daw isa sa pinagkakatiwalaang ahensya po ng ating pamahalaan ngayon. So, congrats po, Asek, dahil kayo po ay bahagi po niyan. Pero ito, may malungkot akong, parang nasilip po, no? Dahil nasilip po natin yung datos po ng PISA. Noong 2022 po, ay nasa bottom tier pa rin po ang ating bansa pagdating po sa mga asigaturang matematika, Math, science, and Reading comprehension. Reading comprehension, di ba? So that's been 3 years ago, sir. Ano po ba yung parameters natin or siguro yung masasabi natin pamantayan para masabi na gumagana po yung matatag curriculum? At ito, meron nga po tayong bago, no, yung aral program natin. Paano po natin masabing ito ay talagang umiiral at nagkakaroon ng epekto po sa pagtaas po ng kalinangan naman ng ating mga estudyante, lalo na po sa mga nasabing asignatura na bagsak po tayo? Yeah. Oo, importante yan kasi alam nyo, importante yung datos, no? Kaya nga, patuloy nating pinapractice sa DepEd ngayon. Binibigyan natin ng tuon yung data-driven practice, no? Na kailangan may data tayo. At sa ating implementasyon para masiguro na talagang nahihit natin yung ating mga targets, meron tayong standard assessment for literacy, numeracy. Nire-record ito sa beginning ng school year. So meron tayong natawag na BOSI, beginning of the school year assessment. Tapos mula dun sa datos na to, doon natin tinitignan kung ano yung mga interventions na gagamitin natin at gagawin. Para sa middle of the school year assessment, makikita natin yung improvement. At sa dulo naman ng taon, meron tayong tinatawag na end of the school year assessment. At isa siguro sa pwede kong ibahagi sa inyo na mula doon sa ating mga learning gaps na nakita in the previous years, unti-unti natin siyang na-address at maganda yung mga resulta ng mga datos na nakukuha natin. For instance, last year, no, meron tayong around 5.14 million learners, no, coming from grades 3 to 6 at saka yung ating grades 7 to 10 na na-address natin yung mga concerns nila at nailagay natin sila dun sa right level at the end of the school year. Asek, for this school year, pinayagan po yung paggamit ng AI tools. Ano po yung mga magiging parameters at saka limitations sa paggamit nito? Yeah, nasa ating policy din yan, yung AI tools natin, we cannot get away with it. It's part of our everyday life. Alam nyo, during the orientations namin sa mga teachers, tinanong namin din sila actual sino ang gumagamit ng AI at marami ang nagtaas ng kamay. At meron din kaming pag-aaral na ginawa last year at sinasabi doon na more than 50% ng teachers ay gumagamit ng AI. So sa madaling salita, naging bahagi ito ng ating practice at may maganda naman siyang dulot. Ang importante ay malagyan natin ng procedure, ng policy na maging ethical ang ating paggamit nito. Kaya doon sa nabanggit mo, sa ating AI policy for assessment at saka AI policy sa ating lesson planning sa mga teachers, inilagay natin doon ano-ano yung mga bagay na prohibited, ano yung limited, at ano naman yung allowed. Oh, well, wala na po tayo talaga magagawa dahil ayan po talaga ay parte na ng ating buhay. There's nowhere to go but AI. Oo, sir. I think lang sa aking lang palagay po siguro kung sa ibang bansa po ay nagkakaroon na ng AI literacy program, baka naman po panahon na rin para i-consider po ng DepEd na magkaroon din po tayo. Instead of just controlling the use of AI, kasi nandiyan na yan parte na po ng buhay natin yan, baka po masilip natin na magkaroon din tayo ng literacy program. Ano po, Asek? Yes. Kaya nga, i-define natin siyang mabuti sa ating polisiya para mag-guide natin ang ating mga learners
at ang ating mga teachers sa paggamit nito. Okay, siguro isang katanungan lang po, Asek, dahil tayo ay kulang na sa panahon para ngayong umaga. Ito nga po, nabalitaan po natin na nagkaroon po ng malakas na pagyanig dyan po sa may Mindanao, sa Davao. So, alam naman po natin na iyan po isa sa pinakamalaking pangamba ng mga magulang kapag pasukan ng mga bata. Dahil tayo ay very prone sa mga natural calamities. Ito nga po, lindol na ganap. Nandiyan yung mga bagyo. Kamusta naman po ang ating koordinasyon sa mga LGU at iba pang ahensya pagdating po sa pagresponde sa mga paaralan pag nagkaroon po ng mga natural disasters, sir? Oo. Actually, nakuha ko lang yung balita din ngayon kasi sa group chat, nandoon yung iba nating EXMA kasama sa Execom. Opo. Dahil nga marami tayong nakadeploy ngayon para tignan yung pagbubukas ng klase. Alam nyo, ang kagandahan nito, meron na tayong bagong polisiya on addressing the disasters sa lahat ng panahon. Meron tayong nilabas na DepEd Order 14-2026 on learning continuity in emergencies. Doon nakalagay yung mga specific na dapat gawin, depende doon sa tindi ng epekto ng isang krisis sa isang lugar. So magiging contextualized na yung pag-deal natin sa mga bagay na ito. At ang DepEd naman ay maayos ang ating pakipag-ugnayan sa ibang agency para tumulong sila sa ating mga pangangailangan. Nako, yan po. Kayo po ay sana ay magtagumpay po sa ating mga hangarin ngayong taon. Dahil syempre, alam naman natin, napakahalaga po ng DepEd. Kaya naman napakalaki rin ng budget na inilaan po ng ating pamahalaan ngayon sa inyong departamento. Ayun na nga po. Kaya mabuhay po kayo, Asek. At sana po ay makasama namin kayo ulit para sa mga susunod pang updates. Lalo na po ngayon nga ay marami pa rin pong papasok ngayon at saka in the coming days pa po, di ba, Kaweng? Marami pa po tayong mga babantayan. Mabuhay po kayo, Asek Jerome. Thank you so much Maraming po. salamat, Ricky and Weng. Thank you Magandang po. araw. At it's now 8:55 in the morning at mamaya naman po ay makakausap natin si Attorney Neil Abayon sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Time check, it's now 8:58 in the morning. At ayan na nga po, Kaweng, kaya pala na kanina tinatawagan natin si Ellie. According po sa aking mga sources sa Davao, lumilindol ngayon. Kasalukuyan lumilindol. Aftershocks, balikan na natin si Ellie Dumapo. Kaugnay nga po ng 6.8 na lindol sa Mindanao kaninang 7:38 ng umaga. Ellie? Ellie? Nako. Ayun, mukhang At saka, nagkakaproblema oo. na yung signal nila sa Mindanao. Oo, hindi po, sorry po, nagkamali po tayo dyan. Hindi siya nasa Baguio, nasa Mindanao po siya, si Davao, Ellie. oo. So ito nga po, may kausap po tayo ngayon, yung mga kaibigan po natin sa Davao. At currently po, nakakaranas po sa mga aftershocks, kaya siguro napuputol din po sa linya ng telepono si Ellie. Ayan. Kanina, yung unang bugso, parang ilang minuto siya? Oo, 1 minute? isang minuto daw po. Tapos 6.8? Oo, 6.8. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, pwede ba makahingi ng video? Pero hindi, syempre, number one, I hope that you are safe. Ayan. Oo. Pinapanalangin po namin ang kaligtasan po ng ating At mga saka kababayan sana, dyan. hindi ganun kalaki yung pinsala. Ayun na Kasi kanina dun sa video, parang may school na may crack yung building. Oo, nagka-crack na nga daw. And imagine na isang minuto lang yan. Pero 6.8 pa, kung matatandaan po natin, ilan ba yung dati, ang reference ko po ay yung nagkaroon ng lindol dito sa Manila dati. Na parang Noong mga 1992, ganun lang din yun. Ganun lang din po yun. Pero nakita nyo kung gaano kalaki po yung epekto ng lindol noong 1990s. So, ito po ay kuha kanina umaga ba to? Ito yung kuha kanina. Oo. Oo, ngayon, currently, this is the video na nakuha po ng ating team dyan po sa Mindanao. Nakita po natin ang mga estudyante So sa talaga. school talaga kasi Oo. yung video niya, dahil opening nga ng klase, ang binabantayan ng mga correspondent natin ay yung school opening. Oo, kaya Tapos nangyari nga yung pagyanig. Ayun na. Okay, Ellie? Ellie, good morning, Ellie. Hindi masyado maganda ang ating morning, pero maganda umaga pa rin sa'yo, Ellie. Hello po. Oo, hello, Ellie. Kamusta kayo dyan, Ellie? Nasaan ka ba ngayon? Eksakto. Sino po yun? Mali, wrong number po kayo. Nako. Ay, nako. Baka nagkakaroon ng cross line. Alam mo yan, nung unang, di ba, yung may third party. Oo. Dahil siguro naapektuhan po dyan sa
paglindol nga, pero Pero yan nga po, ang pinapakita natin yung sitwasyon sa Davao. Oo. Ang mga apektadong lugar po ay Davao City, Sultan Kudarat. So, as per initial information, kanselado na ang klase at pasok sa mga government offices dyan sa mga lugar na yan. So, antabayanan po natin dahil sa manghihingi tayo ng update dun sa mga baka pwede matawagan din natin ng PVOX para makakuha tayo ng impormasyon sa kung ano yung sanhi nitong pagyanig na ito at kung may mga inaasahan pa mga aftershocks, gaano kalalakas yung mga aftershocks. Kasi ang experience natin dyan sa Mindanao, Ricky, Opo. kapag nagkaroon ng mga paglindol, di ba, tapos sunod-sunod yung mga aftershocks na yung mga kababayan natin parang halos takot nang pumasok sa mga bahay nila. sino ba naman Nandun ang, na lang. di ba, Oo. lalakas At loob, siguro kung may maganda mang naidulot ito, umaga nangyari, hindi Oo, yun na gabi. nga, oo. Kasi mahirap kapag kagabi nangyari yung mga ganyang kalakas na pagyanig. Ayan na nga, kung nakita po natin, talaga nilikas po yung mga bata, nagtakbuhan talaga, kaya importante talaga yung dock cover and hold, yung ating talagang training sa ating mga kabataan. At saka yung mga earthquake drill, Ayun nga po. napaka-importante Earthquake niyan. drill, tsaka lahat ngayon may go bag na po Oo. Di ba dahil hinihintay nga natin yung the big one, big supposedly. Hindi natin alam kung tatama ba dito sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Pero patuloy po ang ating panalangin. Ito nga po, nag-update na naman yung ating mga kaibigan dyan sa Davao City mismo. Nasa loob po sila ng isang restaurant, nagtakbuhan na daw po lahat ng tao. Talagang wala na din talagang mga tao sa loob ng mga establishmento. Tsaka dapat ma-identify talaga ng mga LGUs ano yung safe place na pwedeng doon talaga pumunta yung mga tao, yung evacuation plan. At dapat talaga yung earthquake drill sineseryoso. Oo. Kasi dito sa mga nakaraan nakikita natin pagka earthquake drill, Opo. parang nagtatawanan, hindi sineseryoso, no. Nag-cover ako nun sa Malacanang Opo. when the time na presidente si GMA, talagang nauna siya sumunod dun sa the cover and hold na tinatawag. Na talagang nagtago sila Tandaan dun ko sa yan. ilalim ng Oo. ng lamesa dun sa state dining kasi ongoing yung cabinet meeting. And then nung mag-stable na, tsaka sila lumabas dun sa open ground. So nakita po natin, natin, yung mga estudyante talagang pinalabas na sila doon sa open ground. At sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, yan po, meron po na rin pong mga hinimatay na mga kababayan natin dyan sa Mindanao. At nandyan naman nakasagip naman po ang mga LGUs nila. At nandyan na rin si Ellie. Ellie, magandang umaga sa'yo. Kamusta ka dyan? Ellie? Wala na naman. Ito, may update Mukhang lang po ha. nagkakaproblema talaga yung May update lang po tayo. Linawin lang natin mamaya sa PVOX kasi may mga lumalabas na ulat na 7.8 po. Ang magnitude na earthquake na lindol na tumama sa ating sa Mindanao at nagkaroon na po ng tsunami warning dyan po sa mga katubigan dyan sa Mindanao. So, patuloy po tayo Ma-confirm maghingi natin ng with PVOX update po. yung No? information. Oo. Kasi mahirap, may mga impormasyon na makukuha tayo sa social media na bagamat hindi natin alam kung may katotohanan o kumpirmado, pero nagdudulot ng pangamba doon sa mga kababayan. Ang importante po sa mga oras na ito ay wala pa naman po tayo napaulat ng mga nasaktan mula po sa paglindol kanina. Pero ayon nga po sa PVOX, ito na-confirm na po, nauna pong pagtaya ay nasa 7.0 ang magnitude earthquake na tumama po sa Mindanao. Pero ngayon po ay sinasabi niya nga na sa mas mahabang pag-aaral po ay nasa 7.8 na po. 7.8 po. Uy, Kaya ang napakalakas po lakas niya na nun. 7.8. Kaya asahan na rin po natin, ayon na rin po sa PVOX, ang mas marami pong aftershocks na mararanasan. Ayan. So sa mga nandoon po sa mga sasakyan, mas mabuti po na itabi nyo ang Tabi inyong mga muna. sasakyan. Doon sa sa mga safe place. Sa maluwag na lugar, wala pong mga puno. Walang poste puno matutumba. yung hindi malapit sa bundok kasi baka Oo. magkaroon ng mga erosion. Oo, nako, Kaya yan, tinatawagan pa rin po natin ang PVOX at habang pong hingi po tayo ng update sa PVOX, magbabalik pa rin po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN.
Time check, it's now 9:07 in the morning at katulad po ng ating pinangako, makakasama po natin ngayon si Attorney Neil Abayon dahil ito na nga po, bumabalik na po ang ating interes ng mga publiko pagkatapos po ng political theater na nangyari sa Senado. Finally, ang flood control probe na po ay nandito na. At iba pa na mga issue. Kaya makibalita po tayo. Good morning, Attorney Neil. Good morning po, Miss Ricky and Miss Weng. Good Thank you morning po for po. having me. Attorney, ay, paano ba yan? Muntik nang hindi natuloy ang flood Ang control hearing probe. last Thursday. Oo, dahil po napakagulo po nga ng Senado. Ano po ang masasabi niyo po? Kamusta po ang status po natin? Oo nga po, so sobrang gulo nga po yung sa Senate kasi currently there are two Senate factions who are fighting it out kung sino talaga yung tunay na Senate leader. Pero yung maganda pong ma-take note talaga ng public doon actually kasi sa media, pati sa social media kung makikita po ninyo, laging sinasabi yung quorum issue lang. But there's actually another issue doon which is yung number of vote requirement pag election of officers. Kasi magkaibang provision po yun eh. And Okay. then, yung sinasite po na case, yung Cuenca case, it actually addresses only yung quorum issue directly, hindi yung voting Not requirement voting talaga. requirements. Apo. Oo. Dapat constitutional, ang tawag nila, yung term nila, it's constitutional majority, di po ba, Attorney Abayon? Yes. Yung sa 1935 Constitution po kasi and under the 1987 Constitution, same yung nakalagay doon as to the quorum requirement na majority of each house. However, as to the election of officers, iba po yung nakalagay sa 1987, yung current constitution natin. So nakalagay talaga doon majority vote of all its respective members. In the 1935 Constitution kasi nakalagay lang doon the respective house shall elect a Senate President and officers eh. Okay. So kung nakita po ninyo, since magkaiba yung Constitution, 1935 and 87 na provisions on election of officers, hindi dapat kiniklaim na yung Avellino versus Cuenca case automatically 100% applies to the present situation. Kasi iba na po yung provision as to the voting of officers eh. Okay, So so yun yung gusto ko lang din i-clarify sa public para mas maintindihan po talaga. So, Attorney, for once and for all, sa inyo pong palagay, kasi nga po kahit nga mismo mga abogado nagkakaroon ng debate, no, kung sino na ba ang majority at sino ang minority sa Senado, sa inyo pong palagay bilang ang isa sa ating mga nirerespeto mga abogado, sino na po ang majority block? Kung ako po, mas pabor ako sa position nila Senator Cayetano. Kasi sila po yung na-vote talaga nung magic number na 13 na quorum and was elected by 13 senators as officers of the Senate. Yung last kasi 12 lang eh. So Opo. questionable po talaga yun. Opo. Attorney, paano yung sinasabi ni former Senate President Franklin Drilon? Kasi parang nangyari din yata in his term as Senate President yung ganitong sitwasyon. Yung nangyari during his time was for quorum purposes only eh. Plus may, if I'm not mistaken, 4 doon outside the Philippines that time. So pag outside kasi, hindi mo pwede ipa-aresto talaga sa sergeant at arms yung senators nun. Kasi nakalagay sa constitution natin ngayon, a smaller number may adjourn, meaning hindi majority, pero yung purpose nun ay para arestuhin yung mga officers, ay yung senators para pumasok sa Senate to constitute a quorum. So magkakaibang mga sitwasyon siya na hindi aplikable sa pagkakataon ngayon. Yes, very different po yung factual circumstances. Kasi ngayon 24 tayo and then currently si Senator Jinggoy is still within the Philippine territory and in other words under Philippine jurisdiction. Tapos si Senator Bato de la Rosa allegedly in hiding daw. Pero anytime pwede naman po siya sumulpot at mag-attend ng session eh. Like what happened when they elected Senate President Alan Peter Cayetano. Pumunta naman po si Senator Bato nun sa session. Okay. Okay. Nako, sir, ito, marami mga po tayo inaabangan ngayong araw na to, no? Ito na daw yung totoo, supposedly, na probe Kasi may hearing ng Blue din ngayon Ribbon. yung Blue Ribbon faction ni Opo. Gatchalian. Oo. Ano po masasabi nyo naman sa mga nagsasabi na noong yung nangyari daw na Blue Ribbon hearing ni na Senator Cayetano last week ay hindi po totoong hearing. Meron po ba itong impact po sa mga susunod po na hearing or talagang it's, kumbaga, tama po ba yung term ko, moot and academic na po siya? Yung position ko po kasi dyan, since there was
unconstitutional yung pag-elect kay Senator Gatchalian. Therefore, when he presided over the proceedings, when they allegedly elected new chairpersons like that of the Blue Ribbon Committee, null and void ab initio din po yun. Kasi yung pinaka-foundation, yung presiding officer, may constitutional issues. So it is my position na si Senator Pia pa rin po talaga yung chairperson ng Blue Ribbon. Okay. And then idagdag ko lang din po, yung lagi kasi nilang sinasabi, presumption of regularity. Then yung presumption of regularity kasi if you actually read the revised rules on evidence, it only applies kung hindi obvious na may illegal or unconstitutional na ginagawa. Kasi nga, presumption lang siya. Therefore, if there is an act that is patently or obviously illegal or unconstitutional, hindi automatic nag-a-apply yung presumption of regularity doon. Yun kasi yung lagi nilang ini-insist porkit ginawa ng government, presumed regular daw. Pero may rules din po yun para mag-comply. Kasi with that logic po, na basta gawin ng government ay presumed regular agad yun, what if pag sa harap natin biglang may binaril na very obvious criminal act na? They Okay. cannot just hide under the defense sa presumption of regularity. Is it time po, attorney, for the Supreme Court to finally step in? Yes, yung good thing po actually may nag-file ng case yung I believe yung isang teacher. Opo. So ma-address yun lahat doon yung issues. So pwede po na kahit ordinary Oh, yes, people oo. can ask the Supreme Court to intervene. Pwede naman sa nakikita ko kasi as long as you're a taxpayer, so pwede tayong mag-file ng taxpayer suit niyan. Yung both parties kasi sila Senator Cayetano, Senator Gatchalian, hindi yan sila magfa-file kasi if they will file, it's like it is equivalent to them parang Inamin recognizing the nila. title of the other party. Kaya magulo din talaga yung situation nila. Pero may suggestion si former Senator Drilon for the President to intervene. Sa tingin ninyo, dapat yun? Hindi proper yun kasi this is an internal Senate matter. So separation of powers lang yan. Pag mag-intervene for the sake of electing a Senate President, that is encroaching on the internal affairs of the Senate. Kasi yung senators shall elect officers among themselves Hindi naman po kasama president talaga dyan Okay. Sa attorney, sa impeachment proceedings naman po, may mga balita po na hindi po si Senator Win Gatchalian Ang magpapreside. May mga lumabas po kasi na Oo. i-appoint daw si Senator Cheese as the presiding officer. Has this ever happened po na isang Senate President po ang hindi magpapreside sa isang impeachment trial, sir? And is it correct? Is it right? Yung nakalagay po kasi under the Constitution, it is the Chief Justice pag President yung accused in an impeachment trial. In this situation, since Vice President, it would be dependent on the internal rules of the Senate. Oh. Are you Currently, aware yung of what? present rule, yes, Yes, opo. sir. Go ahead. Sorry. Yung current rule po kasi nakalagay Senate President, Senate President. for other officers aside from the President. So pag in-amend nila yung rules, they can do that naman. Allowed po yun. Oo, pwede. Yung dilemma lang yan, Pwede kailangan naman. pa nila i-publish yung rules yan kasi bagong rule po yan Oo. Okay. So you're saying, sir, that upon the discretion po of the Senate, kumbaga ito po para sa kalaman po ng ating mga taga-subaybay, dahil siyempre kami mga ordinaryong Pilipino naman, hindi naman kami aware kung ano po yung mga rules, Yung iba po, sinasabi nga, dahil ito po yung kumbaga nagiging sentro po ng debate ngayon ng mga senador Ano ba talaga yung rules? Pwede ba i-bend yung rules, di ba? So, again, sir, siguro for clarification lang, sir. So, dependent po yan kanino na pwedeng ibahin na rules. Kailan po pwedeng ibahin, kailan hindi pwedeng ibahin. Kumbaga, kasi sinasabi niyo po ngayon, di ba, they can amend the rules who will preside over the Yes. impeachment trial, sir. Pero ngayon, sentro po ng diskusyon, ito yung rules sabi niyo naman, pwede palang i-amenda. Pwede pong bigyan niyo kami ng linaw kasi litong-lito na rin po kami Okay. So yung pinaka-first po talaga dyan, before we talk about amending the rules, kailangan masettle muna kung sino ba talaga yung Senate President. Yun yung pinaka-foundation. Kasi currently, kung mag-move yung side nila Senator Win Gatchalian, tapos ma-declare later on sa Supreme Court na sabihin na natin si Senator APC, si Senator Cayetano talaga yung dineclare as Senate President, lahat ng action si Senator Win pwede mapawalang bisa. Okay. So yun yung complicated din doon. Kaya I highly advise or suggest to the Senate before they make any complicated decisions, dapat fully ma-address muna nila yung Senate leadership kasi yun yung pinaka-foundation of the Senate. Okay. Pero as to your question po, yung sa rules, pwede Yes, po sir. yan i-amend ng senators themselves. Pagbobotohan din po nila yan sa plenary. Subject to publication pa po yan
So, So siguro- when you say publication Yes, in a sir. newspaper of general circulation, 15 days yung minimum niyan before it will take effect. Oo. So hindi siya automatic naman na basta-basta. Kasi Di ba- violation of due process yun, automatic take effect without notice to the public. Opo. Attorney, kasi pag hinintay natin Supreme Court, medyo matagal pa yan, di ba? May mga deliberations pa, pagkukomentohin pa sila. Pero hindi ba pwedeng among themselves, the senators, mag-usap-usap na lang sila? Dapat may mga cool heads na Magpe-prevail. Oo, mag-prevail. Kasi ang nangyayari dun sa impasse nila, apektado even yung legislation ng mga mahalagang panukala ng Panukalang batas, oo. So, pwede po talaga yan kasi yung mag-elect ng officers ng Senate are the senators. So, kung mag-discuss sila, mag-usap sila with cool heads, yun yung best scenario kasi yun yung fastest way to resolve the issue. Pero kung firm talaga yung dalawang positions na siya pa rin, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin yung Senate President, tapos firm din si Senator Gatchalian na na-elect talaga siya, pag ganun, kailangan na magpumunta sa Supreme Court kasi there is a legal issue between two parties na eh. Hindi pwede mag-insist yung both sides nun eh, in that situation. Okay, sir. Yung may ipit actually dyan, number one, yung Senate staff, I'll be honest. Yun na nga. Actually, yun oo. nga po may yung mga employees, based dun sa information natin, ang kinikilala na nila yung yung Kay Gatchalian. Gatchalian-led faction eh. From the stenographer po, sir, to the secretary yata, no? Yung mga talagang yung staff na nandoon supposedly sa lahat ng mga hearings, ganyan. Hindi na nga daw sumipot last week sa Dun sa Blue Ribbon. Blue Ribbon ng Cayetano block po. Yung mga comment ko lang doon, ma'am, kasi yung Blue Ribbon hearing happened Thursday agad yun. So, yung mga Senate staff niyan, of course, baka nagulat lang din lahat. So, since nakakita sila na may actions nangyari sa plenary, Okay. pero mas makikita natin yan this week sa tingin ko po kasi at least medyo Mas na, klaro na. napag-aralan na nung Senate staff yung situation fully. Sir, siguro ito lang marami po tayong pinagdedebatehan kahit po kayo mga abogado ay nagdedebate nga sa interpretasyon ng batas. Pero ito nga, lagi natin sinasabi, 24 lang po yung inihalal natin ng mga senador. Paano po kung itong 24 ito ay nagkakaroon pa ng magkaibang interpretasyon po sa mga rules, sa mga batas nga natin, ano? Does this show that Opo. we are already facing, or the Senate is already facing an institutional crisis po? Or is this just a simple political arithmetic? That is actually the spirit of democracy, ma'am. Okay. Kung makita po ninyo. Kasi democracy is about discussing ideas, debating ideas. Tapos, at least ngayon, nakikita natin ano yung mga possible rooms for improvement under our Constitution, under our Senate rules, to hopefully give a better set of new rules. And pag ma-amend yung Constitution, a better Constitution later on for the next generation. That's just the spirit of democracy po, hindi naman yan internal conflict agad. So you're Kasi saying, like dun sir, sa Avellino versus Cuenco, ma'am, ano rin po yun, talagang stalemate sila dun for the longest time eh. Oo, pero imagine mahigit isang linggo na parang wala tayo nagtrabaho mga senador, ano? Attorney, which brings me to another point, ano? Do you think all this, ang tawag natin dito, Kaweng, ano? Senate serye. Senate Flix. Senate Flix natin. Netflix. How will it affect po? How will it possibly affect po the impeachment trial of the Vice President? Alter. Kasi yung voting requirement din sa conviction is 2/3 vote of all members. Or 16. So that's the same provision dun sa election of officers, of all members din sa election of officers eh. So yung position nila Senator Gatchalian, pwede pala mababa yun. Kasi all Mababa. members requirement, napababa nila sa election of officers. Therefore, pwede rin nila i-apply pala sa conviction. Yun lang yung nakikita ko, mama, yung possible. Opo. Kasi same po yung spirit of the provision eh, na 2/3 vote of all members of the Senate. Okay, paano po yan? Si Senator Jinggoy Estrada po ay physically wala. Si Senator Bato de la Rosa po Hindi ay pa nag-a-appear. physically wala din po. At may balita nga po, mayroon pang baka maging physically wala rin po sa Senado in the coming days. Paano po na ito naapektuhan yung numero po naman ng, hindi ko nang alam Cayetano Block? Paano po yung botohan dyan? Ngayon po ba, pinapayagan po ba? Siguro po para malinawan lang, ano, dahil again, magkaiba na naman sila ng interpretasyon, both blocks, no? Magkaiba po sila ng press release. Pero bilang pong isang abogado at bilang alam niyo po kung anong rules ngayon sa Senado, pwede po ba talagang bumoto ang mga physically wala sa Senado? Kumbaga hindi sila warm bodies.
clarify ko lang mama, naputol kasi yung Zoom ko naghang. Yung question niya lang po kung pwede ba, basically parang online voting. Oh, Opo. pwede. Parang Yeah, ganon. basically po ganon. Lalo na sa So impeachment, currently- attorney. Under the rules currently, wala pa pong ganong provision sa impeachment. Oh. So, bawal pa po siya. Bawal pa siya. But again, as you said They need to earlier, amend the rules for it. okay. At doon least na sila malinaw. nag-walk out noon nakaraan eh. Oo, yun na nga. Yung Oo, yung yung may amendments nagka-walk out, doon yes. sa rules. Oo, di ba? Doon nagsimula eh. Oo, nako, attorney, ano po sa palagay nyo ang kahihinatnan Meron po pa. ng ating Senate serye? Well, I'm really hoping ma-address siya kasi kung tingnan din po niyo sa social media, yung mga senators natin parang nag-aasara na parang high school students. Para. So, di ba? Kaya ano lang din, I mean, I look up to the Senate as an institution kasi very highly personally. Kung nakikita mo parang nag-aasara na para mga high school students, then Para mga vlogger it na nga is- lang din sila ngayon Para na... mga vlogger. Oo, sa SOCMED Yun na nga po nagsasagutan. Oo. So, hindi lang siya maganda tingnan. Oo. So yun lang, sana ma-address nila yung internal conflict nila kasi election issue lang naman yan, election of officers issue. Okay. Sana may realization Tapos sana sila hindi sa sarili makalimutan nila. ng no? senators natin na they should be independent from the executive kasi nga separation of powers. If they are not independent from the executive, then that will defeat the principle of checks and balances then. Diba? So yun lang sana tingnan nila, ano ba yung constitutional mandate ng Senate talaga as an institution, tapos they should stick with that mandate para hindi Marami pa po tayong aabangan, ano? Sabi nga namin ni Kaweng, at saka dito po sa studio, mukhang madadagdagan po ang cast of characters dahil ang balita po namin ay may mga karakter. May mga tatawid daw. Oo, may mga tatawid bukod dyan. At yung sa mga hearing po, marami na magpapakita. Ay, Diba? ngayong araw, attorney, may mga mag-a-appear daw na mga congressmen and former congressmen at Oo. invited. Supposedly sa po si pagdinig. former House Speaker Martin Romualdez ay naimbitahan. Hindi natin alam kung magpapakita siya, no? So marami po tayong abangan ngayon. Kaya habang pong inaabangan natin at binabantayan po natin ang mga kaganapan sa Senado at sa politika, sana po ay makasama namin kayo ulit, attorney, upang himayin pa po ang mga susunod na kabanata ng Senate serye. Yes ma'am, please invite me lang po pag bakante, wala namang problem. Attorney, ito, nakikita po natin. Siguro ay ano ka na sa amin, makipanood ka na po sa amin, ano? May Ito live feed po tayo Ayun na from pala. the Senate. Oo, ayan po. Ano sa tingin niyo po ang nangyayari ngayon sa Senado, sir? At least mukhang nag-ano na rin yung Tulfo Block, nag-start ng committee nila. Hindi ko pa po kasi naririnig ano pinapag-usapan, so I nga. can't give a Oo. proper comment pa po Yes, eh. sir. Okay. Sige, balikan ka namin, attorney, ha, sa mga susunod na araw para himayin natin itong mga nangyayari pa rin sa Senado. Thank you so Yes po, much, just attorney. invite me pag walang conflict ma'am, no problem. Thank you po, thank you for Thank you, having attorney. me. Good Mabuhay morning po to kayo, everyone. attorney Neil. Thank you po, good morning po. Ayan ayan na pala yung inaabangan natin. Siyempre, hindi rin natin marinig, ano? Pero mamaya po ay bisitahin po natin ulit ang nangyayari dyan sa Senado. Ipapakita natin kung ano yung nangyayari sa Senado mamaya. Ayan Anyway, sinubukan po ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang kahandaan ng interoperability ng kanilang mga barko kasama ang mga barko ng Singapore at Italy habang patungo sa Rim of the Pacific exercise or RIMPAC 2026 sa Hawaii. Ang RIMPAC ang pinakamalaking international maritime welfare exercise. Warfare yun, di ba? Oo, opo. Nagsanib puwersa ang BRP Miguel Malva ng Philippine Navy, ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at ang RSS Steadfast ng Singaporean Navy, gayon din ang Giovanni del Bandenere ng Italian Navy para sa isang multinational group sale noong Sabado, June 6. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, matagumpay na naisagawa ang Joint Fleet and Screen Cooperation, Communications at Publication Exercise habang patungong Guam. Nakadisenyo ang mga naturang maniobra para masubukan ang komunikasyon at magkasamang operasyon ng mga barko mula sa iba't ibang bansa. Ito ang unang pagkakataon na nasama ang Philippine Coast Guard sa pinakamalaking naval war games. Nagpulong dito sa Pilipinas sa mga opisyal na mga member state
ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong June 4 at 5 para sa pagtatatag ng ASEAN Coast Guard Forum bilang opisyal na ASEAN sectoral body. Ito ang magiging kauna-unahang formal na plataforma para sa mga Coast Guards at maritime law enforcement agencies sa rehiyon. Dito matatalakay ang mga isyong hinaharap ng mga maritime agency na asahang mapalalakas nito ang kooperasyon sa mga isyong nakakaapekto sa karagatan sa Southeast Asia. Samantala, ibinunyag naman ng Taiwanese Coast Guard na kasalukuyang may nangyayaring standoff sa pagitan po ng mga barko nito at ng mga barko ng China sa karagatan malapit sa kanila. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, pinaalis ng kanilang mga barko ang 4 na barko ng China mula sa tinawag nitong restricted waters. Ayon sa Chinese state media, magsasagawa sila ng law enforcement operation bilang tugon sa pag-uusap ng Japan at Pilipinas tungkol sa pagtatatag ng boundary sa karagatan sa may silangan ng Taiwan. Iginit ng China na iligal ang naturang pag-uusap. Kinondena naman ng Taiwan ang paggamit ng China sa naturang pag-uusap para itago ang pagtatangka nitong gumawa ng ilusyon ng jurisdiksyon sa nasabing lugar. Nako po, lalong umiinit pa ang tensyon habang nagkakagulo dito sa Pilipinas. May mga issue Sabay-sabay. international. Let's not forget yung Strait of Hormuz, Oo. di ba? Ang dami Oo. pa yung Ukraine. Napakagulo po ng mundo. Kailan kaya nga darating yung araw, no, Kaway, na medyo pwede bang peace time naman tayo. Di ba? Sana. Ito, napakahalaga po. Ito nga naging ng forum po na bilangan po ng ating Coast Guard. Dahil ngayon nga po, di ba, lahat ng mga maritime incidents, Tsaka it's parang really first about the time Coast na Guards na po na natin. magkakaroon ng yung mga Coast Guards ng mga bansa. Ayun na nga. Kaya nakikita natin na lumalawak na po ang ating cooperation with other countries na bukod pa po doon sa mga usual na nakakasama natin sa mga exercises. Pero ang tanong, Kaweng, sapat na ba itong interoperability exercises? O baka Oo. panahon na para naman bilisan na po yung ating modernization ng ating Navy at ng Coast Guard para hindi naman tayo kaawa-awa. Oo. At saka dun sa naging pagbisita ni PBBM sa Japan, nagkaroon ng ng mas malalim na defense cooperation at magpapadala ng mga suporta ang Japan dito sa Pilipinas. Yun naman yung pinoprotesta ng China. Nako, China naman yata lahat na lang pinoprotesta nila. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita ng patay ang isang Transportation Network Vehicle Service Driver o isa pong TNVS driver matapos pagbabaril. Alas 3 na madaling araw kahapon, June 7. Batay sa dashcam video ng sasakyan, maririnig pa rin ang pag-uusap ng biktima at ng pasahero bago nang ganap ang insidente. Makalipas pang ilang minuto, makikita bumunot ng baril ang pasahero at saka pinaputukan sa ulo ang driver. Tumama rin ang bala sa salamin sa bahagi ng driver's seat ng sasakyan. Naaresto ang itinuturong pasaherong namaril sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Caloocan City Police Desk ang suspect. Ano kaya ang dahilan naman, Diba? Siguro, paano kaya niya na-timingan naman? Oo. Kung yan naman ay personal na galit, diba? oo. Paano? Diba po, Kasi yan diba? app yan Nako, kaya again, kahit po gabi, wag sana natin pairalin ang init ng ating ulo. Tingnan natin kung Tsaka ano po dapat mangyari. iisipin mo, yung kung, di ba sabi nga, isipin mo ng hindi lang 10 beses, 100 beses kung Ay, gagawa oo. ka ng isang bagay na pagdating sa huli pagsisisihan. Ay, magpatay nga lang ng ipis, Kaweng. Minsan natatakot pa ako talaga. Hindi ko kaya kasi mararamdaman mo yun, di ba? What more tao, remember po, ang bawat pabuhay ay mahalaga at precious po yan. Kaya yan po, sabi nga ni Kaweng, 10 times isipin mo. Hindi nga 10 times, 100 times. 100 times. Actually, dapat hindi na isipin. Buhay ay mahalaga, period. Samantala po, mamaya ay makakausap na po natin si Armand Benco, ang ating kaibigan na financial literacy advocate under Better Thrive PH. Sa pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Time check, it's now 9:33 in the morning. At usapang pera po tayo dahil ngayon ay Lunes, Monday, Money Matters. Ayan. Kaya interesting po to ha, mga magulang po, makinig po kayo. Dahil kasama na po natin si Sir Armand Benco, ang ating kaibigan financial literacy advocate under Better Thrive Philippines. Good morning, sir! Good morning po.
Yes, magandang umaga, Ma'am Ricky, Ma'am Weng, at sa lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. Magandang araw po. Gandang boses ni Sir, pang Ganda- broadcaster. Oo, pang ano? broadcast. Baka, sir, dapat sa susunod kasama ka na namin dito ni Miss Weng. Dahil tingnan mo, pare-pareho pa tayo ng kulay ngayon. Ang sabi nga po nila, ang kulay pula daw ay swerte pagdating sa kaperahan. Ayan. O gaano po ba kaswerte po ang mga magulang pagdating naman po sa pagturo sa kanilang mga anak? Paano po mag-impok ng pera? Well, una, dapat at a very young age, umpisahan na nila ang pagtuturo sa kahalagahan, paggamit ng pera. Hindi kailangan maghintay na teenager na ang bata. Magkaedad pa, oo. Oo. The moment a child can say, bilhan mo ko, that child is already ready to learn about money. Lalo na kung marunong na ng basic arithmetic, addition, subtraction. Dapat yan tinuturuan na. Ako, sa nakaraang 2 dekada, I always tell parents, don't wait until your child needs money. Start when your child can understand money. Ako nga, nabiyayaan ako, 2 anak ko na pinalaki, at ngayon meron akong apo na 9 years old. Oo. Aking napagtatanto at age 5 to 7, Oo. a bata can already identify coins, di ba? Yung mga baril, nag-aalkansya. Alam niya na mas malaki ang halaga. Kung hindi man niya nako-compute, alam niya mas mahalaga yung perang papel kesa dun Kesa sa dun baril. sa coins. Oo. Pero- Intindihan na rin yung bumibili. At sana, sa edad na ganyan, naituturo na ng magulang na limitado ang pera. Sir Arman, kasi sabi nyo nga bukod dun sa pag-aalkansya, no, paano pa dapat simulan ng magulang yung pagtuturo sa bata na pahalagahan yung pera? Oo, kasi, Yeah. sir, di ba, natanong ko rin kayo na kung gaano ba kaswerte ang parents. Kasi, for me, 2 po yung anak ko, pero magkaiba sila ng personalidad at ng ugali, no? Siguro, yung isa, di ko naman sinasabing sila yun. Magastos. Yung isa, siguro, ay mas maipon, ang tawag doon, matipid. Matipid. Kung baga, yun. Yung isa naman talagang medyo want to sawa yan, alam mo yan. Hindi ko sinasabi mga anak ko, halimbawa, sinasabi ko lang na, May ganung bata kasi. may 2 pong anak nyo, magkaiba po sila ng personalidad. Swertihan po ba ito o kahit tulad po ng tanong po ni Miss Weng, meron po bang sistema para maturuan po sila? Yes. Una, merong sistema, pero doon sa hindi ko nasagot na tanong mo, gaano kaswerte, walang swerte sa pere. Miskin sasabihin natin, di ba, bakit yung mga kapatid nating Chinese, parang ang galing nila sa pera? Hindi din. Meron din mga Filipino-Chinese na burara sa pera. So, hindi siya base sa lahi o swerte o relihiyon. It's all about mindset. Mindset. At paano napaghandaan noong magulang ang kanilang kaperahan. The best role model kasi yung magulang sa una nakikita nila parang unlimited naman kung bumili. Parang every time na sabi ako na bumili, pwede naman. Or sasabihin lang sa weekend o sa araw ng sweldo, pero parang nakukuha niya kagad na halimbawa sa magulang niya, pwedeng mabili yung pinabibili niya. Tapos nung dumating yung pangalawang anak, dahil medyo natuto na yung magulang, medyo naglilimita na. Kung paano dapat, lalo na sa murang edad. Sa murang edad naman, hindi pa naman natin tinuturuan ng budgeting yung bata. Ang tinuturo natin, yung simple decision making. Yung kung paano, bibilin ba to o hindi? Pera pa ba o wala? And to best teach that, lalo na sa murang edad, naalala ko noon hanggang dito sa apo ko, meron silang hindi tatlong alkansya, 3 garapon na nakikita kung para saan yung mga garapon na yon. Save at share. So,
pare-pareho yung tatlong garapon na yun, pinapalagyan ng barya. Nung bata-bata pa sila. So, yung spend, syempre, para doon sa mga Yung gusto nila. gagastusin. Oo. Yung save para doon sa mga bibilin after 3 months, after 6 months, bata, matagal na yung panahon na yun eh. Yung 3 months, 6 months. At yung share, para mapakita naman na ang pera hindi lang pambili ng pangangailangan o gusto ng isang individual, ito ay gamit din na pwedeng makatulong kay pwedeng binabahagi. Para sa murang edad na mga bata, it's not how to spend money. The goal is to teach them How to spend. how to make decisions. Okay. Bibilin ba to? Isa-save ba to? Or itatabi to para makatulong para sa iba? Imagine kung ganun sa murang edad, nakikita nila yung pera. Hindi lang pambili ng gusto nila. Kasi po ngayon, ang mga magulang binibigyan ng allowance yung mga anak. At what age po ba dapat bigyan ng allowance ang bata? At may mga kondisyon ba para bigyan sila ng sarili nilang pera? The answer, kung may condition, yes. Pero ang allowance should not just be just for the sake of giving out money. Allowance, pag pinagkatiwalaan ng magulang ang kanilang anak ng kaperahan, umpisa na yon ng financial literacy program ng bata. The moment binigyan ng pera. Kadalasan, pagpalo ng grade 1, grade 2, sa aking observation, inuumpisahan na, and this is the best stage to start regular allowance. Bakit? Kasi dito, children now begin to understand yung choices nga, yung sinasabi ko kanina, consequence, tsaka yung gustong-gusto nating ituro sa mga matatanda, lalo na ngayon, sa bata pwedeng maumpisahan na yon, delayed gratification. Di ba, naririnig natin yan, Ma'am Ricky? Opo. Ayun na nga. Oo. Delayed gratification, meaning really yung waiting today for something better tomorrow. Yes, oo. I was about to ask, ay naku, napuputol. Sir, napuputol po kayo. But I was about to ask nga, no, dahil speaking of delayed gratification, ngayon po alam natin, yung kabataan, parte na po ng buhay nila ay social media. At usually, ayan na nga po yung nagpapakita ng instant gratification. Ayan po yung nagtutulak sa, yung algorithm po ng social media, ang nagtutulak sa kanila na instant gratification is better than delayed. So how do we exactly teach the children na, to savor, kumbaga, and to focus on delayed gratification, sir, kung ang algorithm mismo na nakikita nila araw-araw ay nagtutulak sa kanila sa isang direksyon? Instant, Oo. Yes. Una, it's very much a requirement mula doon sa parent, offspring nila, yung magulang doon sa anak nila, doon sa mga nagliligawan pa lang, lalo na doon. The basic social unit, no, yung family. Communication is key. Laging dapat pinag-uusapan. Mapalad ako noong kami ay bata. Every Sunday after ng family dinner, 6 kami magkakapatid. Government employee ang aming mga magulang. Hindi government official, government employee. May clarification si sir. Hindi ka nepo baby, sir. Ayun ang ibig mo sabihin. Mapalad ako yung mga magulang namin. Alam nyo ba, Ma'am Ricky, Ma'am Wen, mini-meeting kami every after Sunday. May meeting kami. Aning party boardroom. May Wow. ano yun labas ng hapagkainan. Tapos kinukwento, parang in the form of kwento, ito yung mga must-have natin, kailangan paggastosan. Ito, ano ang mga like to have nyo kayo? Ano ang mga, kasi sa magulang namin, sa father ko manggagaling yung ano yung must-have. Tapos siya, tatanungin niya, ano yung mga better to have. Better to have muna pala. Kasi ito ba, mamamasahe, kailangan ng transport papunta sa eskwelahan.
Ano ang better to have nyo? May suggestion ba kayo? Pwede ba kami mag-school bus na para hindi mahirapan? Tapos merong aabot pa sa light to have. Paano kung kumuha tayo ng sariling sasakyan? Total, 4 kayo, imbis na mag-school bus, baka mas Isang hatiran. So, ang point ko, yung communication, involve your children in money discussion. Hindi yung kasi kadalasan di ba, pag karaniwan yung magulang tsaka bata, kagad sasabihin, wala tayong pera. Kulang ang pera. Hindi pinupulot ang pera. Thinking na Kaya nangyayari. negative parati. Yes. Diba? Let them go through the thinking process. Limitado ang pera. May consequences. Naalala ko yung mga anak ko noon, 10 and 12 years old sila noon. Dalawa lang naman ang anak ko, Ma'am Ricky. Sa misis ko at wala naman sa... Bakit ang dami nga? Sir, ang dami mong clarification. kasi pag minsan sa social media, di ba pag kinakapture nila... Ay, in-splice-splice na. Oo. Kasi, pinag-grocery ko sila. Binigyan namin siya ng listahan. Tapos binigay namin yung pera. At 12 years old, marunong na piti multiplication, division, di ba? So kayo ang mamili. Nandun na kami sa layo. So to teach them about yung level na yon, tinuturo ko sa kanila yung impulsive buying tsaka yung planned spending. Sabi ko, kayong mga decision, basta ito ang pera, a certain amount, ito yung listahan na pangangailangan, baka may sobra pa dyan, which we did, para sa mga trip nyo o gusto nyong bilhin. O, suma total, nung mga unang beses, pagdating ng mga Tuesday, Wednesday, sabi nila, nasan yung baon namin? Wala na silang pera. Buwis na. Oo. Binigyan ko lahat ng wala yung hotdog, wala yung and so on and so forth, no? So, consequence. After communication, always communication, emphasize on the consequence. Ako siguro, sir, Sir Armand, yung iba po na ngayon ang siguro sa atin nakapagsubaybay sa ating Monday Money Matters, no? Baka po pwede natin silang bigyan ng tips, halimbawa, yung hindi naman po lahat sinuswerte magkaroon ng allowance, di ba? Pero yung mga kabataan po natin na mapalad, na nagkakaroon po sila ng allowance nga, magkano po yung kailangan lang isave? Halimbawa, nakaka-receive sila ng 100 sa isang araw, 20 pesos po ba yung kailangan Dami nilang na percent, tipirin? ano? Opo, ilang percentage po para maituro rin po natin? Una po dun sa mga magulang, no, ano yung bibigay na monetary allowance. At ano yung talagang pangunahing, yung tinuro sa atin ng pandemic, yung salitang essentials. Kung masustansyang mabibili niyang pagkain, kung hindi na siya nagbabaon ng pagkain at bibili na lang siya doon sa eskwelahan. Magkano ba yun? Puntahan niyo po yung eskwelahan. So kung halimbawa aabot kung hanggang recess lang 50 to 60 pesos, dagdagan niyo po ng 20 para alam niyo na meron siyang pwedeng sobra na makakapamili siya. Yung isang C, yung choice. Binibigyan niya siya ng freedom to make a choice para later on see the consequence kung maganda yung ginawa niya o hindi. So, magkano? Kung aabot ng mga 60 to 80 pesos yung pang-recess niya, gawin yung 100 yung allowance. At i-breakdown niya na sa kanya bago pumasok. Mga 60 to 80 dyan, meron kang sobra na 20. Yan 20 na yan, pwede mo nang gamitin. saka pang emergency. Sabi, emergency, yung biglang kasi ngayon mga bata may cellphone na rin di ba? Pero yung Ubus na ng load. ako dati naalala, baka masyado pa kayong bata, si Naks. parang nasa late 20s pa lang yata. Yun, no? Sana ka naman, Sabi ko nga, Blue. Naku, Ito na napapanood dati. Noon, kailangan may emergency pang bayad sa telepono, sa payphone. ayan yung ba yung kanta ni 3.25? Dingdong Avansado na 3.25 lang. Alam yung kawing, di ba? Paano nga ba yung kantang yan? Kinanta mo na eh. Okay. Sir, you're saying? Yun, para magkaroon siya ng situation that he or she, yung anak nyo, can make a choice.
Oy, gagastusin ko ba to? May sobra pa? Mayroon pang pang-candy or yung junk food? Sabihin, aminin na natin. Yun yung nakaka-attract sa kanya. So, give 10 to 20% sobra doon sa anak nyo. Allowance niya. Allowance. And discuss nyo, i-discuss communication, i-discuss kung bakit may sobra. May sobra. Pwede niya i-save, pwede niya i-spend, So, ano, on choice niya. extra. So, you're actually building their decision-making capabilities, ano, sir. It's more of like that, ano, at a young age, para they can make prudent, they can make a good decisions habang bata pa sila. Sir, siguro ako may tanong din ako. Yung iba po, what's your take on this po, na yung iba pong mga magulang, binibigyan nila ng chores yung mga anak nila in exchange Parang for nire-reward. monetary. May Parang reward ganun. system po ba? Is this good practice po ba, sir? Halimbawa, yung mga chores, kasi di ba sabi nga nila dapat yung mga bata matutuguan ng chores. Pero yung iba, nilalagyan nila ng reward Parang may system. monetary, Opo, oo. halimbawa, ikaw, magtapong ka ng basura. Magtrabaho ka para may bayad ka. O, halimbawa, magtapong ka ng basura, bigyan ka ng 10 piso, bawat tapon mo, ganon. What's your take on this, sir? Is this okay? For tasks outside of the regular course of being in a home na meron kang responsibilidad. Halimbawa, katulad sa amin, miski na may kakayanan kahit paano noon, pagdating ng mga 10, 12 years old, wala nang yaya, wala kaming kasambahay. So, piti yung laban ng damit ng mga bata, lumaki sila na sila ang kailangan maglaba. Of course, wash. So, pag ginagawa nila yon, hindi ko sila binabayaran. Kasi obligation, parang obligation sa sarili nila. Oo, halang mang piti pag toothbrush mo, babayaran kita 5 piso. Kaya para naman sa iyo yan, ano. At saka, sir, ikaw din nagagastos kapag nabungal yung mga anak mo. 'Di ba? Dahil ikaw din ang mahal ang dentista. Tsaka baka mamaya doon na lang sila umasa. Ay, gagawa ako kasi babayaran ako. Ayun. So talaga, Yes. ang ending pala talaga, sir, Yung mga ibang task, tulad ng hugasan mo yung sasakyan ko, imbis na bayad ako sa iba, Yun, outside of their, parang duty as anak. Oo. So I guess talagang kailangan pag-usapan talaga, no? Para magka-board meeting, ang good idea yan, sir, ha? Kasi usually naman, di ba, kaweng lalo na pag weekend, magkakasama po ang pamilya, no? Magandang idea po yan. Bonding na din. Oo, na isama po ang kanilang family money matters. Ayan, sa pagpapalaki po ng kanilang mga anak. Naku, sir, maraming salamat po. Ang dami po naming natutunan at sana po ang ating mga taga-subaybay ay marami ring natutunan, lalo na yung mga magulang, ano? Any last words, sir, for today? well, laging sinasabi ito sa akin ng mga ng magulang ko noon, ang ipapamana nating mga magulang, hindi naman talaga yaman na pera na nakamali-maleta. It's financial discipline. Sa mga bata, allowance is not financial support. It is financial training. Yun. Oo, so, Tsaka dapat bata pa lang turuan mo na. Before kasi nung bata po ako, ibig sabihin hindi na ako kasing bata ng iniisip niyo, sir. yung may mga bangko na nag-o-offer na para sa mga bata, di ba? Oo, yun na nga. Little Twin Stars pa dati, natandaan ko, dumating pa yung Little Twin Stars dati. Nakalimutan ko anong bangko. Wala na, sarado na yung bangko. Super savings na pambata. Ayan, sir. Naku, maraming salamat po ulit, sir. At sa susunod po ulit sa ating Monday Money Matters, please help us raise literate children here in the Philippines. Thank you, sir. Mabuhay Thank po you kayo. po, Sir Arman. Ayun. Naku, magandang talakayan yun, ano? Oh, yun na nga Sana po. yung mga magulang, may napulot sila sa Tuwing atin. Lunes po yan. Ayan, kung meron po kayo mga suggestions na gusto niyo pong marinig mula sa amin, ang ating mga ekspertong kasama, mag-message lamang po kayo sa aming social media channels. Pero ngayon po, time check po natin muna. It's now 9:53 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabalita. Naputol na ang check curse ni Alex Ayala matapos niyang makuha ang unang tropeyo sa Women's Tennis Association 125 Birmingham Open. Tinalo po ni Ayala ang Czech player na si Nikola Bartonkova sa isang dikdikan laban na nauwi sa 3-set thriller kung saan nagmula pa sa pagkakaiwan si Ayala bago tuluyang makabawi sa score na 5-7, 6-3 and 7 title at ang kanyang kauna-unahang titulo
Ngayong season. Ito po ang kauna-unahang panalo ni Ayala laban sa isang Czech player matapos ang 14 na pagtatangka mula pa noong naging professional siya noong taong 2020, kaya pala naputol na ang kanyang Czech curse. Nanalo na siya. Oo, sa wakas, kabilang na si Ayala sa listahan ng mga bigating manlalaro ng tennis na nanalo sa Birmingham Classic, katulad po nila Maria Sharapova, Ashley Barty, at Angelique Kerber. Nako. Uy, congratulations kay Alex. O, diba, ayan na po. Ayan lang siguro yung magandang balita na nakuha Narinig natin. ngayong linggong ito. Ito naman, ASPN, ang serbisyo publiko po ng Net25. Muli pong maghahatid ng serbisyo publiko ang Net25 at ang Radyo Agila sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Office, LTO. At yan po ay sa araw ng Martes bukas, June 9, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dito sa Net25. Mari po kayong magtungo para sa inyong mga kinakailangang sumusunod. Renewal of registration, renewal of license, medical for license renewal, student license application, smoke emission test at TPL insurance. Bukas na po yan, kaya samantalahin ninyo. Kasi mahirap na kung pupunta ka pa sa main office ng LTO. At syempre dito talaga, pag alam mong serbisyo publiko ng Net25, maayos po ang sistema. Yan. At bilang po mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inunuhan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakalilimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, ay may 1 million pesos pasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan pwede kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, Rose Pharmacy, at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hati na pag-asa at saya. Ay, Kaweng, meron pala, no? Ito pa, may good news naman tayo. Uy, Dahil po naku, yung mga army. Oh, ayan. Army po ba kayo? Or blooms kayo? Hindi masyado eh. Ang hili ko kasi yung mga yung mga artist, yung mga mga actors. Ay, ako K-drama. Kasi K-drama. Pareho tayo. Ano pinapanood niyo diba? po ngayon? Katatapos ko lang kasi nung Perfect Crown. Ay, hindi ko pa napapala dyan. Ang pinagpupuyatan ko nung itong mga nakalip, ang kasama ko ay ang, my friend, nemesis. My nemesis. Royal Nemesis. Ay, Yan ang isusunod ko na hindi ko lang siya Maganda siya. matapos. Ayan, yung pala nagkasundo kami. Pero ito po, kung kayo po ay Army, good news dahil gaganapin na ang BTS World Tour Arilang sa March 13 and 14, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. Ngayong linggo na ang start and ticket selling mula bukas June 9 hanggang June 11. Huwebes po yan. Samantala, para naman sa F4 fans. Uy, ayan, yan yung gusto mo rin dati. yan? Gusto mo rin yan? Ako, excited na millennial fans sa June 27, Sabado, para sa kanilang F Forever First World Concert Tour na gaganapin sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. Mga nabuhay na Ayun. naman ang Ayan. F4. Ayan, abangan ko po, kukunin ko mamaya yung title ng K-drama mo. Sa akin naman yung Royal Nemesis. Okay na po siya, malapit na ako matapos. Ito pala, may update po tayo mula sa ating mga kaibigan sa Mindanao. Brownout na po sa may Davao region. Kaya po siguro hindi rin natin makontak kanina ang ating kaibigan na si Ellie. Pero again, kasama po kayo sa aming panalangin. Stay safe po everyone. At tandaan po na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, party po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay po ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ang problema, mag-food trip, gumala at gumawa ng mga alaala. At antabayanin niyo yung detalye ng mga balita tungkol sa Davao earthquake at yung iba pa mga kaganapan ngayong araw sa Mata ng Agila Primetime at Mata ng Agila International. At I'm sure po, mamayang tanghali din, meron po sa Mata tayo. ng Agila At sa syempre, tanghali. abangan niyo po ang ating mga ating Facebook page dahil magkakaroon po tayo ng balita dyan sa Net 25 News and Information. Meron din po kami sa Instagram. At syempre po, good morning po, Kawena, mula sa Finance. Thank you for always checking on me every day. Ayan, so love na love ko si Kawen. At susunod na po ang
ang Kada Umaga Girls at magkita-kita pa rin po tayo bukas dito sa Ano sa palagay nyo?